Kung mga miyembro ng Kamara ng Representante, kung gaano ang galit natin sa mga online gambling, gaya po ng isabong, sila po pala mismo yung tumatalpak. Ayan na. Ayan o. Oo nga, no? Tumatalpak, pare ko. Po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching isabong. Do you think po, una, reaction nyo po doon and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung butuhan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time, kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal, kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Kung hindi siya aamin at hindi niya aaminin, wala tayong magagawa. Pero kitang-kita nyo naman kung paano numapicturan. Tuloy natin to. Umami na si AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya nga ang nakuna ng video at litrato na nanonood ng online sabong sa gitna ng sesyon sa Kamara. Ang paniwanag niya sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Now showing sa loob mismo ng Kamara. Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone habang nasa plenaryo. Kuha yan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating nilalabas na video araw-araw. Eto na, bakit nagsusumipsip ka ngayon? Marami hong balita rito at umami na ho. Itong anong pangalan itong congressman na ito na naispatan na tumatalpak daw di umano. Kanya naman tinanggi ito. Pero subalit na tapwat, naku po, anak ng bugi. Ikaw ba kung titingin ka ng messages, kailangan mo pang habaan habang siya ka sa panonood ng hindi ho ganun ang tingin ng messages. So yan nasabi ni Aling Ledesma. At ito yan, nasupalpal ka ni Katulpo. Sana mapanagot. At meron pang katuwiran ng mama. Nabayaran kayo, pinapasahod kayo ng sambayan ng Pilipino. Naku, ganyan lang pala. Sabi ni Aling Marie. Tanggi pa more. At ito na, magkakabistuhan na rito. Talagang sino yung mga dorobo ng bayan. At tinatanggi mo pa. Huling-huli ka na. Sabi dito sa ganang mamamayan. Diba? Ano pa ang kailangan natin mabalitaan? So, July 31 na po ngayon, Tama ba? Katapusan na ho. August na. Next month, Berna. Diba? Bukas, August 1. Next month, Berna ho. Diba? Malapit na naman magpasko. Ito, simulan natin dito. Ano ba ang balita mo, Robin? At ang balita natin si Atty. Harry Roque ay mukhang mamaya. Abangan natin yan. Simulan natin dito. Sabi nga ni Rowena Guanzon, lagot ang may mga katiwalian kapag nakuha ni Senator Dante Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. At ngayong naganap na habang itong si Lolong abay tila'y sumisip-sip na kay Rodante Marcoleta. Nakapagtataka kasi na ang BICAM ay bubuksan na daw publicly. Wow nalaman mo lang na magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Dante Marcoleta. Abay bubuksan mo na ang BICAM sa publiko. Talaga namang nakakabilibang speech ni Martin Romualdez of all the gestures and facial expression. Napakagaling ni Tamba magbasa. Akalain mo, ang sabi niya, ang kaba ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Yun. Nungaling. Naubos ka, diba? Hinahanap ng taong bayan yung mga proyekto nyo, wala kayong may pakita. Bagkos, tandoon, pinamigay. Exto pa dito. Yan ang mga gustuhan nila. Gawa, galing talaga sa'yo yan?
Galing pa talaga sa inyo ng presidente yan. Ang gagaling magsalita sa SONA at sa House. Oh. Kung makapagsalita, akala mo'y totoong-totoo sila sa kanilang sariling mga vows. Iimbestigahan daw ang mga nagdaang projects. Ano ba mga project? Sa inyong 4 na taong panunungkulan, ano-ano ba ang mga nasimulan? Ano bang mga flagship project Wala. ng Marcos administrasyon ang inyong naramdaman? At ang sinasabi ni Romualdez na open BICAM na tila may pa-livestream na ang BICAM. Parang Netflix special. Uy. Huwag kami. Baka maging theater of Yun, transparency o isa lamang palabas ito. Magpakatotoo na tayo. This is a budget. Just a budget theater with a PR twist. Huwag niyong tawagin itong transparency. Kung ang real plot twist naman, or aka corruption, ay nangyayari off-cam, both before and after the show. The theater of transparency. Why open BICAM is just a show. Live streaming the BICAM is pure performance if every other stage of budget making remains hidden behind closed doors. Tama. It's meant to look like reform. But if you know how the budget game works, you'll see the truth. The real corruption doesn't happen where the cameras are. Oh yes, Speaker Martin Romualdez will look like a hero of transparency with this move. But the dirt? It's baked into the budget long before the BICAM and polished afterward when nobody's watching. 1. Where the money gets lost. Budget preparation and EP drafting. This is the real birth of pork. Agencies inflate requests. Dito sila matatauhan. Oo. Kaya nagsisimula na sila lumapit ngayon kay Senador Marcoleta at alam nyo na yun. Dikit-dikit para medyo bumango. Hindi pwede. Kilala na ho kayo. Alam na ho yung hasang nyo ni Senador Marcoleta. Kaya nga gusto niya makuha yung Blue Ribbon para lahat ng mga dorobo maimbestigahan. Senador, umpisahan mo dito kay Balolong ha. Oo. Susuportahan ka ng sambay ng Pilipino. Nandyan lang kami sa likod mo. Oo, para madala. At para wala ng pamarisan. Special projects are inserted and political allies start carving out their cuts. It's done quietly, far from the public eye. 2. House Appropriations Committee. Many say this is the true horse trading arena. District allocations get swapped for political loyalty realignments. Happen in whispered negotiations. Yan ang tamang nangyayari dyan. Dahil, ginagamit nila yung ayuda na yan, para hawakan sa liig. Itong mga, yung pondo, ay, alam niyo naman, ang mga congressman kailangan ng budget yan dahil hindi makakagalaw at hindi makakilos yan kung walang budget. Kaya hawak nito ni Balulong sa liig. Di ba? Siniwalat ni Toby Tiangco. Di ba? Nung nakarang araw lang. Totoo yung 777. Maglabasa kayo ng message. Kung hindi ba totoo yan, kaya malakas ang loob ng mama dahil alam niya. Dahil may message na natanggap ang bawat Tonggo Crisita at mga bakulaw na merong pondo sa likod ng pagpirma. Saklap, di ba? Makabait ka, Balulong. Eto na. Ang lulupig sa'yo. Matapang ito. Oo, hindi ito basta-basta. Mag-ingat ka dito kay Senador Marcoleta. Lalabas lahat ng baho mo dyan. And the public were left out of the conversation because we were never invited. 3. Project-level kickbacks. Before a single project breaks ground, contractors are already bled dry with political cuts. Yun na. Nalaman na. Yung mga kickback na yan, kay Senator Marcoleta, hindi pwede yan. Imbestigahan. Ito pa, nakatapat pa ng di ba? Ito si Chihuahua. Ito yung bumira kay Senador Marcoleta
Ngayon, baka bumait ang mama. Senador Marcoleta, pwede ba paimbestigahan mo na yung barangay hall na sidewalk? Simulan mo dyan yung bumira sa'yo ng bumira. Pwede ba please? Paimbestigahan lang nagmamadali na sa bayan ng Pilipino, lalo na yung taga Maynila. Eto papasok natin. Yari ka ngayon, Chihuahua dito. Bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marcoleta matapos ang plenary session noong Martes ika-29 ng Hulyo taong 2025. Ang Blue Ribbon Committee o ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ay may mandato na magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga paglabag sa batas, hindi tamang paggamit ng pondo, at iba pang usaping may kinalaman sa kapakanan ng publiko. Ang kanyang pag-upo sa Blue Ribbon Committee ay inaasahang magdadala ng bagong direksyon sa mga investigasyon sa Senado, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa katiwalian at hindi tamang pamamahala ng mga pondo ng bayan. Samantala, tila award naman kay Joel Chua nang mahalal naman siya bilang chairman ng HOR Blue Ribbon Committee, katapat niya sa tungkulin si Marcoleta. Nako. Ang kaibahan niya ay mayroon siyang sariling baho at anomalya sa Manila na dapat imbestigahan ng kanyang committee mismo. Pinal at muling inappoint bilang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Manila, 3rd District, Representative Joel R. Chua sa isang boto ng mga miyembro ng Kamara. Nagpapasalamat ako sa liderato ng Kamara at sa tiwala at kumpiyansa ng aking mga kasamahan. Nangako akong magsikap pa at magtrabaho ng mas mabuti para sa kapakanan ng mga Filipino. Diyos mio, Marimar. Ginagamit kong gabay ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. sa kanyang mga prioridad hinggil sa pananagutan at laban sa katiwalian, aniya ni Chua. Binanggit din ni Chua na, titiyakin nating ipatutupad ang ating mga batas sa procurement at mga alituntunin sa audit. Magiging masusing ang aming mga investigasyon ukol sa mga nabigong programa sa pamamahagi ng kuryente at mga kontrata sa... Tigil. Tignan niyo yung barangay hall. Nagkalintik-lintik. Yung sidewalk binaranda. Binarahan. Yan ba ang matinong naninilbihan? Tama lang yan. Imbestigahan mo, Senador Marcoleta, para mapanagot. Hindi tama yung ginawa niya. Diba? Ayun. Dahil kay Yorme, nagkalintik-lintik ang baho mo sumingaw. Diba? Serbisyong pangtubig. Hindi makakaligtas sa aming mga investigasyon ang mga kaso ng katiwalian sa pag-hire ng mga guro sa pampublikong paaralan. Ipagpapatuloy namin ang mga hindi natapos na usapin mula sa ika-19 na kongreso sa ika-20 kongreso. Meron pa kayong ganon? Pagpapatuloy nyo, tigil nga. Tapos na yun. Hindi na pwede yun. Kung ano yung ano yung usapin ng 19, bago naman sana. Eto, ano nangyari? Bakit may gantong nagiging panggulo na lang daw Giniit ni Roque, hindi siya nakialam sa ICC defense team ni Press. Ayun, tignan natin Ano yung mga balita rito? Mukhang napapagbintangan o pinagbintangan o nasisisi, hindi natin alam. Alamin natin dito sa balita. Nakakagulo lang daw si Attorney Hanny Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Welta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mod Walvez. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact ng dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Huwag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics, huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC.
At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi to crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Hiling ng OPCV, hustisya, hindi delay. Wait lang. Yung usapin na ito, hayaan natin silang rumisulba. Kasi mahirap pang himasukan eh. Baka mamaya, lumaki na naman yung issue. Hindi natin alam ang punot dulo. Baka merong tao na gusto lang sirain yung pangalan ni attorney at merong mga tao na gusto sirain ang pangalan ni Attorney Kaufman. O ni Attorney Roque o ni Attorney Kaufman. Alin man doon. Wag na natin pahimasukan. Sila na hong bahala. Intindihin natin dito, yung nahuling nagsasap, nagtatalpak. Yun ang mga kailangan nating malaman kung sino yan eh. Na umamin na. Oo. Na ano inamin niya? Na nagtatalpak o umamin siya na gusto niyang tumalpak? Ano ba talaga ang totoo? Nagbabasa lang ng messages. Ayun ang sabi. Tingnan natin Abay, mismo kong mga miyembro ng Kamara ng Representante, kung gaano ang galit natin sa mga online gambling, gaya po ng isabong, sila po pala mismo yung tumatalpak. Ayan na. Ayan Oo nga. Tumatalpak, pare ko. May kita mo, isa, yung kulay pula, talisain. Hindi, yung kulay puti, talisain yun eh. Tapos yung isa, anong manok to? Naku, puti tsaka pula nga. Sabi ko sa iyo eh. Talaga sa puti, sa pula, sa puti. Meron tsaka wala eh. Teka, natukoy na ba nila kung sino yan? Natukoy na dyan. Nakalagay nga sa pahayagan eh, ha? Kung sino pangalan? Oo, nakalagay. Ang sabi sa pahayagan, Solon, huling-huli. Sa panonood ng sabong habang nasa house. Naku, yari ka, Congressman. So si Solon, Congressman Solon ang pangalan. Baka malay tayo dyan. Yung nakalagay sa pahayagan. Ayun, si Solon. Huwag natin ipagkamali. Meron talagang congressman na ang pangalan Solon. Huwag mo ipagkamali yun. Di ba siya yung tinutukoy? Nakalagay Solon eh. Hindi, ang tinutukoy ng reporter ng Solon, mababatas yun, Congressman. A generic name. Ibig mo sabihin, may congressman na ang apelyido ay Solon? Ito na, meron siyang statement, Nelson. Ito pong si Congressman Solon, sinasabi, nakalagay siya sa balita, di ba? Congressman Solon, nahuling... Wala Congressman, Solon, nahuling tumataya, nag-online sabong. Sa mga tao nakakakilala sa kanya. Yan. Steve Chongbian nga yan eh. Solon. Steve Chongbian Solon. Ayun. Chongbian Solon. Ito kasi putol. Ano ba naman ito? Dito, ginugulo nyo kami. Kapit-kapit tuloy yung Ito po pala si Congressman Steve Chongbian Solon. Ay, Solon ang apelido. Solon po. Ayun. Kaya nung lumabas sa... Solon na ispatang nanonood. Kasi po, ang Solon ay tumutukoy, ang totoong Solon ay isang ancient Greek dyan eh. Na salita, okay? Totoong tao. Noong 630 to 560 BC. Ganon. Totoong tao siya. Isa siyang Athenian statesman, lawmaker, political philosopher, and poet. Ayun. At dahil sa kanya ay kinuha yung salitang Solon para tumukoy sa mga mambabatas. Ayun. Generic na siya. Generic. Ang problema, bakit doon? Pwede naman sa ibang lugar. Diba, isipin nyo na lang. Meron kayong session dyan. Dapat makinig ka kung ano yung pag-uusapan. I-adapt mo kung ano yung sinasabi. Busy-busy ka sa pagbabasa ng messages. Sabi niya. Sa pagbabasa ng messages, na sinend sa kanya, gusto pa ata ng mama, mag-sorry daw yung nagkuha ng picture, nakuha ng video. Bakit magsasorry? Maganda nga yun para nakita nila kung ano yung mga pinagagawa nyo. Kaya mag-iingat kayo dahil marami na hong camera sa paligid nyo. Hindi lang CCTV. Lahat ng tao o halos lahat ng tao ngayon ay may camera na. Kaya konting kibot mo, konting galaw mo, nakapost ka sa social media.
Yan ang tunay na balita. O ngayon, paano nyo gagawa ng remedyo to? O, dahil na yung pangalan nyo ay nababanggit na. O, tuloy. Meron pa lang congressman na ito ang apelyido, Solon din. Kaya yung mga nakakakilala nga sa kanya, nagtawagan daw sa kanya eh. Binaha daw siya ng tawag. Kung kayo pala yung nakitang ano, kasi Solon. Nakano sa pangalan nyo, headlines kayo sa mga ano. Sabi niya, sino nga? Hindi ako yan. Nagamit lang yung salitang Solon. Ayan. Hindi daw siya nagsusugal at hindi din siya sumusuporta dyan sa online gambling. Ayan. Sabi ni Congressman Solon. So, yun po. Ngayon, dahil nga po sa pangyayaring ito, mga kababayan, dapat huwag niyang ilagtad, banggitin, at kilalanin po ng pamunuan ng Kamara de Representantes. Yan, Sino? dapat. Tatlo pala, Nelson. Tatlo ba yung nakuhanan? Tatlo daw eh. Yung nagsasabong, dalawa. Iba pa raw yung nagbibilyar. Naglalaro naman nata ng billiard. Sa ano din, cellphone Yes, din. yung bilyar, meron naman talagang hindi online yun na meron ganon. So, ang problema doon, hindi nakikinig sa usapan o sa yung mga nagsasalita. Hindi pinakikinggan. At may problema pa doon yung dalawa. Kasi ayaw nyo nga yan eh. Di ba? Meron nga nagsasalita dyan eh. Meron nga problema ngayon yung pinag-uusapan na yan eh. Di ba? Tapos eto, makikitaan ka. Kung tumatalpa ka man, naku po, yari ka. Kung nagbabasa ka ng messages, paano mo ngayon patutunayan yan? Eto sabi ni Senador Erwin. Para alam mo ang komento. Tama ba? Ito pala. Mali yan. Lipat natin. Mamaya magpapaliwanag siya dyan. Ito. Gusto natin malaman kung ano yung sentimento ng taong bayan at ano yung pahayag ni Senador Erwin Tulfo rito. Sir, mabalikan po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching e-sabong. Do you think po, reaction nyo po dun and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung ethics committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero very frustrating when I saw that we were in session. We were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung butuhan ng speaker. Mag-antay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time, kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang. Di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Yan makinig ka. Bakulaw. Congressman, ayan binibira ka na ng isang senador. Kung angati ang kamay mo, maghintay ka matapos yung session nyo. Kung sugarol ka daw, maghintay ka. Naku, ayun lang. Ang tamang term doon, kung sugarol ka daw, naku. Tama ba yun? Katanggap-tanggap ba yung term na yun? Sabi dito, disiplina. Kung sugarol ka man o hindi, disiplina. Doon ka sa inyo pipindot-pindot. Sinabi rito Kakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal. Pero bakit meron siyang nasa cellphone dapat tanungin yung mambabatas na yun. Anong site ba yan para ma-investigan and report it immediately. Report it immediately to PAGCOR, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay 2 o 3 yata na sites ang tumatakbo pa. Sir, in and outside of the Sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, kailangan pa hubang i-remind yung mga kagaya po ninyo? Hindi ko nga maintindihan eh. I don't know. Bakit kailangan nilang gawin yon? Besides, di ba, dapat naman, pagtuunan mo ng pansin yung trabaho mo, di ba? It's working. Yun ang sinasabi natin. This is the effect of online gaming. Pati sa mga private, pati sa mga bangko, pati sa eskwelahan, nagsusugal. Driver, pag na-traffic,
pati rider, tumabi dahil umulan, nag-scatter muna. Makita mo yan, ganun kasama. Sir, may info na kayo kung sino yung congressman? Hindi ko sigurado, baka pag nagsabi ako rito, mayari pa. Pero may nag... Sir, starts with letter. Dapat yung congressman na yun. Umami. Umami na siya, umarap siya, mag-apologize siya. Hindi, dapat ang kuwan doon yung leadership dahil kilala siya, di ba? Yung siguro sa yung ethics, di ba? What's happening, nakakahiya naman. Yung dalawa na yun, isa, naglalaro yata ng poker. O bilyar ba yun? Halatang halata eh. Pero Senator, yun nga, hindi ba dapat umamin na lang kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali na ang buhay ng lahat. Bilang former. Hindi ko kilala eh. Dapat ang tanungin natin, yung sa Manila Times sa kumuha noon. Oh. Pero Senator... Kasi tinakpa niya din nila. Nako, yun ang problema. Hindi ko alam kung party list siya. Pero kasama ko siya dati, I think. Alam mo naman pala, Senador. Ito naman, ang daming pasakali. Oo, siguro, kailangan, aminin na lang nung bakulaw na yon na talagang, ginawa niya yun. Alam nyo, yung mga bagay na yan, bawal na bawal yan. Lalo na ikaw ay namumuno, isa kang halal ng bayan, tapos makikitaan ka ng ganyan, Diyos mio marimar. Anong iisipin sa'yo ng taong bayan? Diudurobohin mo ang kaba ng bayan? Kasi easy money na lang para itaya mo na itaya eh. Diba? Pag natalo ka, marami kang pagkukunan. Milyon-milyon. Diba? Ganun lang. Ang hirap dito, maraming gumagawa niyan, hindi pa nasisiwalat. Marami dyan. Sa Quezon City lang. Oo. Totoo yan. Kung sino pa mga gustong tumakbo na pagka-kongresista, sila pa yung may mga maitim na balak, sabi ni Aling Ledesma. 19 Congress. 19 Congress eh. Hindi ako sigurado. Pag binanggit ko, sabi ko, di ba? So sir, hindi niyo fight, Congressman. Pero Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga nakita na ng lahat, ano yung proper thing for him to do? Well, siguro mag-apologize siya or then he has to explain, di ba? Bakit? Kahit nasabihin natin boring, siguro boring nga. Dahil kanya-kanya nagtatayo, yung botohan nila kung bakit binoto si Speaker Romales. Pero, then you do your job, you stay there. Kahit si Senator Erwin, no? Bakit daw binoto si Speaker? Parang ayaw niya na no? Nakahinga na siya ng malalim eh. Di ba? Eto na. Hindi tumalpak. Hindi raw siya tumalpak. Ayan ang kanyang kanyang paliwanag. Tumalpak ba o hindi tumalpak? Yan ang magandang marinig natin. Di ba? Kasi kung hindi siya aamin at hindi niya aaminin, wala tayong magagawa. Pero kitang-kita nyo naman kung paano numapicturan. Tuloy natin to. Umami na si AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya nga ang nakuna ng video at litrato na nanonood ng online sabong sa gitna ng sesyon sa Kamara. Ang paniwalag niya sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Now showing sa loob mismo ng Kamara. Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone habang nasa plenaryo. Kuha yan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero teka, hindi kita ang mukha. Nakatalikod kasi kaya ang hirit ng netizens, name.com. Meron pang mga napagkamalan. Si Sarangani Representative Steve Chongbian Solon. Akala raw ng ilan, siya ang tinutukoy dahil sa salitang Solon sa isang news article. Paliwanag niya, ibig sabihin ng Solon ay mambabatas, hindi iyong apelyido. Para sa ibang kongresista, mas mabuting lumantad na raw ang nasa litrato at mag-sorry. Kahit hindi pa malinaw kung nanonood o tumataya talaga sa isabong, dapat pa rin itong imbestigahan. At eto na nga, lumantad na siya. Walang iba kundi si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Siya raw ang nasa video pero hindi siya tumatalpak. Malinis sa konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Pero lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng... ibig sabihin, yung pamangkin nyo nagsasabong. Gusto mag-invite ng ano? Tuloy. Traditional na sabong. Hindi naman ako interesado. Hindi naman ako nagsasabong. Bakit naka-landscape pa? Oo. Bakit naka-landscape pa? Kung halimbawa hindi interesado, dapat in-ignore na yung message. Sabi ni Aling Ledesma. Tama nga naman. Kung halimbawa, meron nag-message sa'yo at hindi ka interesado doon sa nag-message sa'yo,
Bakit mo pa ila-landscape at titignan at medyo sisipatin? O sabi ni Aling Ledesma yan, Meron man tayong hindi naganda, humingi tayo ng pasensya. Nauna naman ng sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi excuse na naglilibang lang kaya nanonood ng isabong sa loob mismo ng Kamara. Yan. Ang gawain talaga ron ay lawmaking. No? So, tama lang na i-demand ng lahat yung highest standards mula sa mga kinatawan ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian and... Anong gagawin natin? Ganun-ganun na lang yun. Hindi, kailangan siyempre, magkaroon din ng investigasyon. At hindi lang investigasyon. O ano pa? Maparusahan. Ganun na lang ba yun? Porkit na eskandalo? Wala na aksyon. Anak ng bugi naman, Kaya walang tumitino Dahil, alam nyo, pag na-skandalo, wala na kinabukasan. Walang napapanagot. Di ba? Ang saklap, di ba? Ngayon, andyan na Senador Marcoleta. Sigurado kayo. Sigurado kayo. Tas-tas kayo ngayon. Yan ang kagustuhan natin. Na si Senador Marcoleta ay nasa Blue Ribbon para lahat ng mga dorobo at mga bakulaw masiwalat ang kanilang mga kabahuan at hindi na magtangka, alam nyo na yun. Meron mang pagtatangka pero hindi ganun kagarapalan. Alam nyo naman yan. Kaya nga nagsitakbuhan yan Dahil may gusto silang patunayan. Ano yung patunayan? May gusto silang mangyari. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, lagi kayong susubaybay sa ating channel. Paki-like and share. Hanggang sa muli. Bye-bye.